Pagbasa mula sa aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, may sumipot na masamang binhi. Ito'y si Antioco Epiphanes, ang anak ni Haring Antioco. Siya'y isa lamang bihag sa Roma bago magmana ng kaharian. Nagsimula siyang maghari ng taong 137. Noong kapanahunan ni Antioco Epiphanes, may lumitaw na masamang Hudyo na ayaw sumunod sa kautusan. Bagkus ay inaakit pa ang mga mamamayan na ipagkasundo sa mga hentil sa palibot nila. Makipagkasundo na tayo sa kanila. Wala naman tayong nakikita at hindi pakikipagkasundo kundi pawang kamalasan, wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami at ang ilan sa kanila'y agad nagpunta sa hari upang humingi ng pahintulot na sumunod sa mga tuntuning hentil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem. Alinsunod sa kaugalian ng mga hentil, gumawa sila ng paraan para mapawi ang bakas ng kanilang pagkatuli at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan. Ano pat, nakiisa na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga hentil. Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Iniutos niyang maging isang tuntunin sa bansa, kaya't ipinagbabawal niya ang dating kautusan at relihiyon. Lahat ng hentil ay sumang-ayon at maraming Israelitang sumunod. Naghandog din sila sa mga Diyos-Diyosan at nilabag ang araw ng pamamahinga. Noong taong 145, ikalabang-lima ng buwan ng Kislev, si Haring Antioco ay nagpatayo ng kalapastangan ng walang kapantay sa altar na pinagsusunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng mga dambanang pagano at lahat ng lungsod palibot sa Judea, kahit sa mga harap ng bahay at ng mga lansangan. Pinagsusunog nila ang kamangyan ng mga tao, lahat ng makiisa. Mga balumbon ng kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog, at ang sinumang mahuling nagtataglay ng balumbo ng tipan o sumusunod sa kautusang ipinapapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa ring Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkaing marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi ipinahihintulot ng kautusan kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami ang namatay sa kanila. Katakot-takot ang hirap na dinanas ng buong Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.